Ang ilang katotohanan ay lumilitaw lamang ang buong bigat matapos maganap ang pinsala. May mga pagkakamali na hindi nagdudulot ng sakit sa katawan, ngunit tahimik na gumagapang at nagpapahina sa kapalaran ng isang tao. At mayroon ding mga hindi man nakakaranas ng totoong gutom, ngunit nabubuhay naman sa isang uri ng kahirapan na hindi kayang lunasan ng anumang halaga ng dolyar. Ngayon, nais kong talakayin ang isang paksang iniiwasan ng marami, dahil ito'y tumutusok, nagdudulot ng hindi komportableng pakiramdam, at direktang humahamon sa mismong pagkatao ng isang tao. Mayroong isang uri ng kahirapan na hindi nagpapakita sa isang walang laman na pitaka, kundi sa halip ay naglalantad sa kaluluwa. Ito ay tinatawag na kawalang katapatan. Ilang individual na ang nasaksihan mong mabilis na nakamit ang kayamanan upang mas mabilis ding bumagsak. Ilan na ang nakahawak ng lahat sa kanilang mga kamay ngunit nawala ang lahat sa loob. Ang nag-ugnay sa kanila ay hindi kakulangan ng pagkakataon, kundi kakulangan ng katotohanan. Sapagkat walang sinuman ang tunay na makapagpapanatili ng kaunlaran sa isang pundasyong gumuguho. Maaaring makarating ang pera sa maling mga kamay, ngunit bihirang manatili roon ng matagal. Ito ay isang hindi sinasabing batas ng buhay. At marahil, sa sandaling ito, tahimik kang nagtatanong sa iyong sarili, naangkop din ba ito sa akin? Ang maliliit bang kompromiso na ginagawa ko araw-araw ay unti-unting sumisira sa aking kinabukasan nang hindi ko namamalayan. Karamihan sa mga tao ay takot na mawalan ng pera, ngunit halos wala namang natatakot na mawala ang kanilang pagkatao. At sa mismong puntong iyon nagsisimula ang hindi nakikitang pagkasira. Ang ilan ay nililinlang ang iba, habang ang iba naman ay nililinlang ang kanilang sarili. At ang huling panlilinlang na ito ay laging may pinakamataas na halaga. Nakakilala ako ng mga individual na nakatipon ng mas maraming kayamanan kaysa sa kanilang inakala, ngunit natutulog sila na balot ng takot. Takot na malantad, takot na mawala ang lahat, takot na ang lahat ng kanilang itinayo ay nakatayo lamang sa buhangin. Sapagkat ang simpleng katotohanan ay ito, sinumang nakikipagkasundo sa sarili niyang konsensya ay nagtitipon ng isang hindi nakikitang interes na hindi nakalista sa anumang bank statement. Maaaring makakolekta ang mandaraya ng maraming dolyar, ngunit isinasakripisyo nila ang isang bagay na walang kapantay ang halaga, ang kapayapaan. At kung walang kapayapaan, walang kayamanan, gaano man kalaki, ang kailanman ay tunay na makasasapat. Ang pagkaunawang ito ay hindi ko natutunan mula sa mga aklat. Nasaksihan ko itong paulit-ulit na nagaganap sa totoong buhay, sa mga transaksyon sa negosyo, sa mga kontrata, sa pamamagitan ng mga nasirang pangako, at sa mga umiiwas na tingin. Sa tuwing may nagtatangkang manalo sa pamamagitan ng panlilinlang, inihahanda lamang nila ang sarili nilang pagbagsak. Ang tunay na kaunlaran ay humihingi ng pagkakaisa sa pagitan ng pag-isip, salita, at gawa. Kapag nagkabanggaan ang tatlong elementong ito ay nagdudulot ng emosyonal na kahirapan, walang katapusang kawalan ng kapanatagan, at isang mapanlinlang na takot na bumubulabog mula sa loob. Marahil ay may kilala kang nabubuhay sa ganitong paraan. O marahil, sa mas malalim na antas, ang salaysay na ito ay nagtatangkang alertuhin ka sa isang bagay na patuloy mong ipinagpapaliban. Sapagkat walang sinumang sumisira sa sarili nilang kinabukasan sa isang nag-iisang, mapagpasyang suntok. Ang pagguho ay nangyayari sa maliliit, halos hindi napapansing mga hakbang, na nagkukubli bilang mga maginhawang shortcut, makatuwirang pagdadahilan, at ang kaswal na ngayon lang. Ang panlilinlang ay laging nagsisimula sa maliit, isang hindi ibinunyag na halaga ng dolyar, isang pangako na walang sinumang magpapatupad, isang kasunduan na ginawa ng walang balak tuparin. At bawat ganoong pagpipilian ay nagtatanim ng isang binhina, maaga o huli, ay nakatakdang sumibol. Ang isip ng tao ay mayroong hindi kapanipaniwalang kakayahan na bigyang katwiran ang halos lahat ng bagay, ngunit ang buhay ay humihingi ng tumpak nitong kabayaran. Walang bansa, walang prestihiyosong opisina, ni anumang halaga ng dolyar ang makakaprotekta sa isang individual mula sa mga bunga ng isang marupok na pagkatao. Karamihan sa mga tao ay nagkakamali sa paniniwalang pinarurusahan lamang ng buhay ang mahihina. Hindi pinarurusahan ng buhay ang mga mapanlinlang. Ang lakas na walang karakter ay nagpapabilis lamang sa hindi maiiwasang pagbagsak. At marahil ang pinakamalalim na trahedya ay narito, ang individual na walang katapatan ay bihirang makilala ang sarili niyang kahirapan kahit na sila ay lumalangoy sa pera. Nahahawakan lamang nila ang katotohanan ito kapag ang katahimikan ng madaling araw ay nagiging mabigat, kapag ang hinala ay lumalaganap sa bawat relasyon, at kapag ang walang katapusang pakiramdam ng pagbabantay, paghuhusga, at pagmulto ng kanilang sariling nakaraan ay nagsisimulang lumitaw.
Ang kaunlarang nakamit sa pamamagitan ng panlilinlang ay hindi nagtatayo, ito ay nambibitag. Hindi ito nagpapalaya, ito ay patuloy na nagbabantay. Ang tunay na mayaman ay gumagalaw ng may gaan sa pagkatao. Ang individual na walang katapatan, gayunpaman, ay nagdadala ng hindi kayang dalhing tensyon. Ang taong may integridad ay natutulog ng payapa, hindi natatakot sa bukas. Ang kaluluwang walang katapatan ay hindi kailanman nakakaranas ng kumpletong pahinga. At ang walang tigil na tensyong ito ay nagsisilbing pinakamalinaw na patunay na ang tunay na kahirapan ay nakaugat na. Ang tunay na nagtatayo ng kayamanan ay hindi lamang kung ano ang iyong nakukuha, kundi kung sino ka naging sa kabuuan ng proseso ng pagkuha nito. At ang mahalagang pagkakaibang ito ang mismong hindi napapansin ng marami kapag sila ay walang tigil na naghahabol ng pera na parang ito ang nag-iisang layunin ng buhay. Ang pera ay bunga lamang, ang pagkatao ang pinagbabatayan. At walang tiwaling sanhi ang kailanman ay makakapagdulot ng malusog na resulta. Maaaring manlinlang ka ng isang tao ngayon, maaaring umani ka ng benepisyo bukas, ngunit hindi mo kailanman matatakasan ang hindi nakikitang bigat ng iyong sariling mga pagpipilian. Sapagkat ang kapalaran ay hindi kailanman nagkakamali sa pagtutuos nito. At kapag dumating ang sandaling iyon, wala itong ibinibigay na babala. Ang kawalang katapatan ay patuloy na nagtatangkang magpanggap bilang katalinuhan. Bumubulong ito ng mapanlinlang na mga mungkahi, walang sinuman ang makakapansin, ngayon lang ito, ginagawa rin ito ng iba. At sa mismong paraang ito tahimik na namatay ang bilyon-bilyong pangarap. Ang kakaiba ay halos walang sinumang nagigising na nagsasabing, ngayon, sisirain ko ang aking kinabukasan. Sa halip, ang mga tao ay gumagawa lamang ng unti-unting kompromiso sa sarili nilang konsensya. At bawat ganoong kompromiso ay may kaakibat na hindi nakikitang taripa. Napansin mo na ba kung paano laging sinusundan ng pagkabalisa ang mga nabubuhay sa isang buhay na puro pakitang tao lamang? Napagmasdan mo na ba kung gaano karami ang nagpapalabas ng imahe ng seguridad sa labas, ngunit nagtatago naman ng walang katapusang takot sa loob? Ang pangamba na malantad, ang malaganap na kawalan ng kapanatagan sa mga relasyon, isang hindi matinag na kawalan ng tiwala. Ito ba ang tunay na kaunlaran? O ito ba ay simpleng kayamanan na nababalutan ng matinding tensyon? Ang individual na may integridad ay unti-unting lumalago, nagpapatubo ng malalim na ugat. Ang taong walang katapatan, gayunpaman, ay mabilis na lumalaki, tulad ng isang hungkag na puno na bumabagsak sa unang malakas na ihip ng hangin. At marahil ay nakaupo ka roon at nagmumuni-muni, ngunit paano ang mga nagnanakaw at naging mayaman? Paano ang mga nanlinlang at tila umunlad sa buong buhay nila? Sinasabi ko sa iyo ng buong pananalig, walang sinumang tunay na nandidaya sa sarili nilang isip nang hindi nagkakaroon ng labis-labis na emosyonal na kabayaran. Walang umiiral na panlilinlang na kayang patahimikin ang konsensya ng isang tao nang walang hanggan. At kapag sa wakas ay muling nagising ito, hinihingi nito ang buong kabayaran ng sabay-sabay. Nasaksihan ko ito mismo sa isang paraan na hindi ko kailanman makakalimutan. Nagkaroon ng panahon sa buhay ko kung saan ako ay lubog sa kabiguan, nalulunod sa utang, at araw-araw ay nakikipagtalo sa kahihiyan ng hindi makapagpanatili man lamang ng batayang dignidad na hinahangad ng isang tao. Sa gitna ng kawalang pag-asang ito, lumitaw ang tukso na yakapin ang isang madali, mabilis, at tila matalinong landas. Isang pagkakataon na nangako ng madaling makukuhang dolyar, ngunit humingi ng pananahimik ng aking katotohanan. Ginugol ko ang isang buong gabi na walang tulog. Iba ang argumento ng aking isip, iba ang isinisigaw ng aking konsensya. Kung tinanggap ko sana, marahil sa susunod na araw ay nagkaroon ako ng masaganang pagkain, kaginhawaan, at isang sukat ng kaginhawaan. Ngunit isang panloob na boses ang nagpilit na ang ganoong pera ay may labis na mataas na presyo. Tumanggi ako. At inaamin ko, sa mga sumunod na araw, naramdaman kong hangal ako. Nagpatuloy ang kakulangan. Sumidhi ang kahirapan. Gayunpaman, may nanatiling buo sa loob ko. Maraming taon pagkaraan, ang mismong panukalang iyon ay gumuho. Nawala ang lahat ng tao. Nawasak ang mga reputasyon. Nagkawatak-watak ang mga pamilya. Sumara ang mga negosyo. At sa mismong sandaling iyon, naintindihan ko na hindi lamang ito isang simpleng pagtanggi. Ito ay isang malalim na pagpapalaya. Ang kalungkutan ng mahirap na panahong iyon ay naging isa sa pinakadakilang hindi nakikitang pananggalang ng aking buhay. Hindi lahat ng pagtanggi ay nagpapababa sa iyo. Ang ilan, sa katunayan, ay nagpapanatili sa iyong buong kinabukasan.
Hindi lamang ito pilosopikal na haka-haka. Ang pananaliksik sa lipunan na isinagawa noong unang ilang dekada pa lamang ng siglong ito ay nagpakita na ang mga individual na nagtataguyod ng mahigpit na pamantayan ng katapatan ay nagpakita ng mas mababang antas ng matinding stress, mas malaking katatagan ng pamilya, at mas mataas na antas ng kasiyahan sa buhay, kahit na sila ay kumita ng mas kaunting dolyar kaysa sa mga nakikibahagi sa panlilinlang. Ang iyong katawan ay tumutugon sa uri ng pag-isip na iyong nililinang. Ang mga kasinungalingan ay nagpapasakit. Ang katotohanan ay nagpapatibay. Ang kawalang katapatan ay maaaring lumitaw bilang isang pinansyal na shortcut, ngunit ito ay laging isang emosyonal na detour. At ang mga emosyonal na detour ay laging may kabayaran. Ngayon, hayaan mong magtanong ako ng isang tanong na ilan lamang ang tunay na nais harapin. Kung bawat isang dolyar na iyong taglay ay nagmula lamang sa mga pinagmulan na maaari mong hayagan at kalmadong ipaliwanag, matutulog ka ba ng payapa ngayong gabi? Kung bawat isa at bawat dolyar ay kailangang bigyang katwiran sa harap ng iyong mga anak, iyong mga magulang, o iyong sariling konsensya, makakaramdam ka ba ng pagmamalaki o matinding pagkabahala? Ang tunay na kaunlaran ay hindi kung ano ang iyong nagagawang itago, ito ay kung ano ang maaari mong buong tiwalang panatilihin ng walang anumang takot. At kung ang ipinaparating ko ay tumatalab sa iyo hanggang ngayon, kung gayon ay may hinihingi akong isang bagay na simple, ngunit malalim ang kapangyarihan. Kung ang nilalamang ito ay tunay na nagbubukas ng iyong mga mata, mangyaring pindutin ang like button at mag-subscribe sa channel na ito. Ngayon din ito ay higit pa sa isang simpleng simbolikong kilos. Ito ang nagbibigay daan sa mga mahahalagang katotohanan ito upang patuloy na maabot ang mga individual na natagpuan ang kanilang sarili sa mismong kinalalagyan mo noon, nakikipagbuno sa mga pagdududa, takot, at hindi nabibigkas na panloob na salungatan. Bawat subscription ay nagpapatibay sa misyong ito. Ang bawat isang like ay tumutulong upang itulak ang mensaheng ito patungo sa isang tao na maaaring isang hakbang na lamang mula sa paggawa ng maling pagpili na lubos na walang kamalayan. Mayroong isang pangunahing pagkakaiba sa pagitan ng pagtataglay lamang ng pera at ng pagiging tunay na mayaman. Ang pagkakaroon ng pera ay nangangahulugang pagmamay-ari ng mga numero sa isang ledger. Ang pagiging mayaman ay nangangahulugang pamumuhay na walang pasanin mula sa mga multo. Ang kawalang katapatan, gayunpaman, ay lumilikha ng mga multo na hahantong sa iyo magpakailanman, mga multo ng kahihiyan, pagkakasala, kawalan ng tiwala, at kawalan ng kapanatagan. Ang integridad, sa kabilang banda, ay lumilikha ng isang bagay na walang hanggan ang bihira, ang panloob na pagpapalaya. At ang mga tunay na malaya sa loob ay hindi na kailanman papayag na maging alipin ng mga shortcut. Ang isang tao na nawalan ng kanyang reputasyon ay nawawalan ng isang bagay na walang bangko sa mundo ang kayang pangalagaan. At kapag nangyari iyon, ang lahat ng naipon niyang pera ay nagiging emosyonal na alikabok. Sapagkat walang sinuman ang makapagpapatayo ng tunay na kaligayahan sa pundasyon ng kasinungalingan. At walang sinuman ang makapananatili ng tunay na kapayapaan habang nabubuhay sa walang katapusang hidwaan sa sarili. Isang mapanganib na maling akala ang madalas pumapasok sa isip ng mga nakalubog sa maliliit na panlilinlang, ang ilusyon na walang sinuman ang tunay na nagmamasid. Gayunpaman, kahit na ang tingin ng mundo ay lumihis, ang buhay ay nagmamasid sa tahimik na pagbabantay. At hindi ito nabibigo sa tumpak nitong pagtutuos. Ang hindi tapat na tao ay karaniwang sinusukat ang lahat sa mga tuntunin ng dolyar, magkano ang pumasok, magkano ang lumabas, magkano ang natira. Ngunit bihira nilang sukatin ang nawawala sa kanila sa loob. At tiyak na ang hindi nakikitang pagkaubos na ito ang nagbibigay daan sa pinakamalalaking pagbagsak. Sapagkat ang pagkasira ay bihira nagsisimula sa isang bank account. Nagsisimula ito sa isip. Nagsisimula ito kapag nagsimulang maniwala ang isang tao na ang katapusan ay nagbibigay katwiran sa pamamaraan, na ang isang maliit na paglihis ngayon ay hindi makakaapekto bukas, na ang isang maayos na nilikhang kasinungalingan ay makakaiwas sa isang panandaliang pagkabigo. Gayunpaman, ang isip ay hinuhubog sa pamamagitan ng pag-uulit. At pagkatapos ng isang tiyak na panahon, ang isang kasinungalingan ay hindi na lamang isang estratehiya, at sa halip ay nagiging mismong pagkakakilanlan ng isang tao. Hindi na lamang nililinlang ng tao ang iba, nililinlang nila ang kanilang sarili araw-araw kapag tumitingin sa salamin. Napansin mo na ba kung paano ang ilang tao ay patuloy na umaasa na may masamang mangyayari, kahit na ang lahat ng panlabas na anyo ay nagmumungkahi na maayos ang lahat? Napansin mo na ba kung paano ang ilang tao ay hindi kailanman tunay na nasisiyahan sa kanilang nakamit?
Ang patuloy na kalagayan ng pagbabantay na ito ay hindi pag-ingat, ito ay naipong pagkakasala. Ito ang isip na sumusubok magbabala na may hindi tama. Walang kayamanan ang nilayon kailanman na magdala ng bigat ng isang konsensya na napapalibutan ng mga multo. At mas malaki ang kasinungalingan, mas malaki ang takot na mawala, ang takot na mabunyag, ang takot na magtiwala, ang takot na magmahal, maging ang takot na magpahinga. Dahil ang pahinga ay nangangailangan ng kapayapaan, at ang kapayapaan ay hindi makapaninirahan kung saan ang katotohanan ay pinagbabawalan ng pagpasok. Mayroong isang lubos na hinahanga ang publikong personalidad sa mundo ng pananalapi noong maagang ang tila imperyo ay lumabas na isang istrukturang itinayo sa papel. At kapag humihip ang hangin ng katotohanan, walang laban ng papel. Ang aral ay simple ngunit malupit, walang sinuman ang makapagkukubli mula sa buhay ng kanilang itinayo laban sa sarili nilang konsensya. Ang oras ang pinakamalupit na kasosyo ng hindi tapat na tao. Nagmamasid ito, naghihintay, at sa huli ay naniningil ng walang pagmamadali. Ipinakita na ng mga pag-aaral sa pag-ugali na isinagawa bago pa man ang kalagitnaan ng kasalukuyang siglo ang isang kapansin-pansin. Ang mga lalaking madalas magsinungaling ay nabubuhay sa ilalim ng patuloy na physiological tension. Nakakaranas ng mas matinding pagkasira ng nerbiyos, mas maraming abala sa pagtulog, at mas mataas na posibilidad ng pagkasira ng pamilya. Ang isang kasinungalingan ay hindi lamang nananatili sa mga salita, nananahan ito sa katawan. Ang katotohanan, sa kabilang banda, ay nag-aayos. Nagpapantay. Nagpapatibay. Ang mga nabubuhay sa mga palusot ay mabilis mapagod. Ang mga nabubuhay sa mga prinsipyo ay nagtatayo ng tibay sa loob ng maraming dekada. At ito ang nagpapaliwanag kung bakit napakarami ang yumayaman ng maaga at nalulugi ng napakabilis. Ang kumita ng pera ay isang aksyon. Ang panatilihin ang kasaganaan ay isang estado ng isip. Ngayon, nais kong imungkahi ang isang bagay na tila maliit, ngunit lubos nitong binabago ang buhay kapag sineseryoso ang paggawa. Sa loob ng 7 buong araw, bago gumawa ng anumang desisyon na kinasasangkutan ng pera, kalamangan, o personal na benepisyo, tanungin mo ang iyong sarili ng isang tahimik na tanong, gagawin ko ba ito kung ako ay pinagmamasdan ng lahat ng mahal ko sa buhay? Huwag sabihin sa sinuman na ginagawa mo ito. Pagmasdan lamang kung paano binabago ng tanong na ito ang iyong mga impulses, ang iyong mga tugon, ang iyong mga negosasyon, ang iyong mga pagpipilian. Sa pagtatapos ng 7 araw na iyon, magkakaroon ka ng isang bagay na mas mahalaga kaysa sa anumang halaga ng dolyar, kaliwanagan. Kaliwanagan tungkol sa kung saan ka naging buo. At kaliwanagan tungkol sa kung saan mo ipinagbili ang iyong sarili sa halagang mas mababa kaysa sa iyong halaga. Ang integridad ay tila isang mabagal na landas para sa mga nakakakita lamang na ngayon. Ngunit para sa mga nakakaunawa ng bukas, ito lamang ang tanging ligtas na paraan. Ang bawat tao na nagtatayo ng kanilang buhay sa kanilang sariling katotohanan ay mas mahimbing ang tulog, mas mahusay ang pamumuhay, at tumatanda ng may dignidad. Sa kabilang banda, ang isang nagtatayo sa mga kasinungalingan ay maaaring ngumiti sa publiko, ngunit nagtatago ng isang lihim na kalungkutan na hindi kailanman nananahimik. Susubukin tayong lahat ng buhay. Ngunit ito ay lalong mahirap para sa mga lumalaban dito sa pamamagitan ng kasinungalingan. Dahil ang katotohanan ay hindi kailangang magmadali. Ito ay laging dumarating. At marahil ngayon ay nagsisimula ka ng matanto ang isang bagay na parehong nakakagulo at nagpapalaya, hindi pera ang nagbibigay kahulugan sa yaman ng isang tao. Ito ang kapayapaan na kanilang nararamdaman kapag ipinikit nila ang kanilang mga mata sa gabi. Ang mga nangangailangan na bantayan ang kanilang nakaraan ay hindi nagmamay-ari ng kanilang kasalukuyan. At ang mga natatakot sa kanilang kinabukasan ay nawalan na ngayon. Ang kasaganaan na umaasa sa panlilinlang ay isa lamang utang na ipinauna ng tadhana. At ang singil ay laging dumarating. Mayroong punto sa buhay kung saan humihinto ang isang tao sa pagtakbo mula sa kanilang mga pagpipilian at sa wakas ay kinakaharap ang mga ito. Ang sandaling ito ay hindi dumarating ng may ingay, dumarating ito sa katahimikan. Dumarating ito kapag ang ingay ng mga palusot ay hindi na kayang lunurin ang boses ng konsensya. At sa sandaling iyon, may nangyayaring kakaiba, marami ang nakatuklas na hindi sila mahirap sa pera, kundi salat sa katotohanan. May mga tao na gumugugol ng maraming dekada sa paghabol sa mga numero, at hindi kailanman natatanto na sila, sa katunayan, ay tumatakbo mula sa kanilang sarili. Ang kawalang katapatan ay lumilikha ng isang malakas na ilusyon, nangangako ito ng kontrol ngunit naghahatid ng pagdepende.
Nangangako ito ng kalamangan ngunit naghahatid ng kahinaan. Nangangako ito ng bilis ngunit naghahatid ng kawalang tatag. Dahil ang lahat ng itinayo laban sa sariling integridad ay nangangailangan ng patuloy na pagpapanatili sa pamamagitan ng takot. At anumang nangangailangan ng takot upang mapanatili ang sarili ay nakatakda ng bumagsak. Natutunan ko ito sa pamamagitan ng pagmamasid sa mga lalaki na nagsimula sa wala, nang walang pabor, nang walang mga shortcut, at nang walang panlilinlang, ngunit may isang bagay na halos nakalimutan sa mundong ito, ang kanilang salita. Isa sa kanila, napakabata pa, ay nagpasya na ang kanyang pirma ay magiging mas mahalaga kaysa sa anumang kontrata. Tinanggihan niya ang madaling kasunduan, tiniis ang mga taon ng panggigipit, hinarap ang mga pagkalugi, at kinutya dahil sa pagpipilit na gawin ang lahat sa tamang paraan. Nakapagtrabaho sa libu-libong kalalakihan, nakapagdulot ng milyon-milyong dolyar, at, higit sa lahat ng iyon, nakapagbigay inspirasyon ng respeto. Hindi katalinuhan ang nagdala sa kanya sa antas na iyon. Ito ay katapatan sa sarili niyang mga prinsipyo. Ang tunay na tagumpay ay laging nagmumula sa kung ano ang ayaw ipagbili ng isang tao, kahit na kumagat ang gutom. At dito lumilitaw ang isang paghahambing na mahirap tanggapin ng marami. Dalawang lalaki ang maaaring kumita ng eksaktong parehong halaga ng dolyar sa buong buhay nila, ngunit isa lamang sa kanila ang tunay na magiging mayaman. Ang isa naman ay patuloy na makakaramdam ng pagkakautang sa isang bagay na hindi nila maipaliwanag. Dahil ang kayamanan ay hindi isang kabuuan, ito ay isang panloob na estado. Mayroong mga nagmamay-ari ng mga bahay, lupa, negosyo, at punong-puno ang mga bank account, ngunit nabubuhay sa ilalim ng patuloy na paghihinala, na tila ang buong mundo ay isang banta. Mayroong mga nagmamay-ari ng kaunti, ngunit nagtitiwala sa bawat pagsikat ng araw na tila alam nilang wala silang itinatago. Sino sa palagay mo ang mas mahusay na nabubuhay? Sino sa palagay mo ang mas bihira magkasakit? Sino sa palagay mo ang tumatanda ng mas madali? Ipinahiwatig na ng mga pag-aaral na isinagawa sa unang kalahati ng kasalukuyang siglo na ang mga lalaking sangkot sa mapanlinlang na gawain ay nagpakita ng mas mataas na antas ng pagkatensyon sa nerbiyos, karamdaman sa pagtulog, pagbagsak ng emosyon, at maging hindi inaasahang pagkasira ng katawan. Ang katawan ay hindi ginawa upang magdala ng dalawang bigat ng sabay, ang bigat ng trabaho at ang bigat ng pagkakasala. Ang isa ay nagpapatibay, ang isa ay sumisira. At karamihan sa mga tao ay napagtatanto lamang ito kapag ang katawan ay nagsimulang humingi ng bayad para sa kung ano ang sinubukan ng isip na baliwalain sa loob ng maraming taon. Kumikipot ang puso, umiiksi ang paghinga, nawawala ang pahinga. Walang tumpok ng dolyar ang makakabili ng mahimbing na tulog sa gabi kapag ang konsensya ay nasa digmaan. Ngayon nais kong matanto mo ang isang bagay na mahalaga, ang kawalang katapatan ay hindi laging nagsisimula sa malalaking krimen. Ipinapanganak ito sa maliliit na detalye. Sa sukli na hindi ibinalik. Sa pangako na hindi kailanman binalaktuparin. Sa kasinungalingan na tila walang pinsala. Sa shortcut na binigyang katwiran ng pagmamadali. Sa pabor na tinanggap ng hindi nararapat. Ang mga mumo ng moralidad na ito ang nagtuturo sa isip para sa mas malalaking bagay. Walang sinuman ang nahuhulog sa bangin ng hindi sinasadya. Una, lumalapit ang isang tao sa gilid. At lumalapit sila na naniniwala na mayroon silang kontrol. Ang ilusyon ng kontrol ang huling yugto bago ang kailaliman. Nakita ko ang malalakas na lalaki na umiyak tulad ng mga bata nang sa wakas ay natanto nila na nasakop nila ang mundo, ngunit nawala ang kanilang sarili sa proseso. Nakita ko ang mga boses na nanginginig, mga kamay na pinapawisan, mga matang nahihiya na sinusubukang iwasan ang salamin. Ang ganitong uri ng pag-iyak ay hindi nagmumula sa kahirapan sa pananalapi. Nagmumula ito sa moral na pagkalugi. At ito ay isang kalungkutan na hindi mabibili, kundi mababago lamang sa pamamagitan ng tunay na pagsisisi at mabagal na muling pagtatayo. Dahil ang reputasyon, kapag bumagsak, ay hindi bumabagsak sa malalaking bloke. Nagiging alikabok ito. At ang pagkalap ng alikabok ay nangangailangan ng oras, katahimikan, at tunay na pagbabago. Ang totoo, walang sinuman ang nagiging mahirap ng sabay-sabay. Ang tunay na kahirapan ay pumapasok sa pangunahing pinto kapag ang isang tao ay nagsimulang makipag-ayos na talikuran ang kanilang mga prinsipyo sa hulugan. At kapag sa wakas ay natanto nila ito, naisanla na nila ang kanilang kinabukasan para sa mga benepisyo na hindi na nila matandaan. Ang integridad ay laging tila mahal sa simula. Ngunit ang kawalang katapatan ay laging nagiging walang hanggang mas mahal sa huli.
Ang mga nagtatayo ng may katotohanan ay maaaring madapa, ngunit palagi silang may masusuklian. Ang mga nagtatayo ng may kasinungalingan ay nabubuhay ng walang lupa sa ilalim nila. Hindi hinihingi ng buhay ang pagiging perpekto, hinihingi nito ang pagkakahanay. At kapag ang isip, salita, at gawa ay magkasamang lumalakad, maging ang masamang hangin ay tila nagtuturo sa halip na sumira. Marahil ngayon ay nararamdaman mo ang isang bagay na iba sa takot, marahil ay gumaan ang iyong dibdib, marahil ay isang kalinawan na matagal nang nawala sa iyo. Ang damdaming ito ay hindi nagmumula sa salapi. Ito ay lumilitaw kapag ang kaluluwa ay nagsisimulang gunitain ang tunay niyang pagkatao simula pa sa simula. At kapag nangyari iyon, ang isang tao ay hindi lamang nagiging mayaman, nagiging mas malaya, ang patuloy na makipagkompromiso sa sarili o simulan ang muling pagtatayo. At ang muling pagtatayo ay masakit. Masakit ito dahil pinipilit ka nitong umamin ng pagkakamali, suriin ang mga naging desisyon, at harapin ang mga pagkalugi na sana ay naiwasan. Ngunit ang ganitong uri ng sakit ay hindi nakasisira, ito ay nagwawasto. Sumusugat ito upang magpagaling. Ang kirot ng kawalang katapatan, gayunpaman, ay iba. Hindi ito nagpapagaling. Ito ay kumakalat lamang, ng tahimik, at nilalason ang lahat ng madampi nito. Ang malaking ilusyon ng salaping nakuha sa masamang paraan ay ang gawing maniwala ang isang tao na nanalo siya sa laro ng buhay. Ngunit ang buhay ay hindi limitado sa pinansyal na marka. Ang tunay na tagumpay ay nangyayari kapag malaya kang makapaglakbay sa paglipas ng mga taon nang hindi kailangang tumakbo mula sa iyong nakaraan. Kapag ang nakaraan ay hindi bumibigat sa iyong likod. Kapag ang pangalan na iyong dinadala ay hindi nagdudulot ng kahihiyan sa iyong puso. Dahil walang mas bumibigat pa kaysa sa pagkakakilanlang binuo sa kompromiso. Tumatanda ang katawan, bumabagal ang isip, humihina ang mga reaksyon. At kapag nangyari iyon, ang natitira lamang ay ang karakter. Ang karakter ang nagpapatatag sa isang tao kapag ang lahat ng iba pa ay nagsisimulang bumigay. Marahil ay buong buhay kang naniwala na ang pinakamalaking trahedya ay ang maubusan ng pera. Ngunit ang tunay na trahedya ay ang gumising isang araw na may salapi sa iyong bulsa upang matuklasan lamang na nawalan ka ng kontrol sa sariling desisyon. Nawala ang tiwala ng mga mahal mo. Nawala ang gaan ng pagiging sarili mo. Nawala ang karapatan sa malalim na pahinga. Maraming tao ang hindi nakakaranas ng gutom sa tinapay, ngunit nagugutom sila para sa kapayapaan. At iyon ang pinakamalupit na gutom sa lahat. Dahil hindi ito masisiyahan sa mga binili, handaan, o estado. Ito ay humuhupa lamang kapag nagpasya kang bumalik sa sariling katotohanan. May isang bagay na hindi kailanman nabibigo upang makilala ang tunay na mayaman mula sa mga nagpapanggap lamang na mayaman, ang panahon. Inilalantad ng panahon. Isinisiwalat ng panahon. Hinuhubaran ng panahon ang mga pagpapanggap at ipinapakita ang tunay na pundasyon. Hindi ito naimpluwensyahan ng mga talumpati, titulo o numero. Pinagmamasdan lamang nito ang pagkakatugma sa pagitan ng sinasabi ng isang tao at kung paano siya nabubuhay. At kapag mayroong ganoong pagkakatugma, ang panahon ay nagiging kakampi. Kapag wala, ito ay nagiging isang hukom. At walang hukom ang kasintindi ng panahon. Ang tunay na kasaganaan ay hindi maingay. Hindi ito kailangang patunayan ng anuman. Hindi ito sumisigaw, hindi nagpaparangya, hindi nagpipilit. Basta ito ay nagtitiyaga. At ang magtiyaga ang siyang hinahangad ng lahat, bagamat ilan lamang ang tunay na nakaunawa nito. Ang manatiling matatag kapag nagbabago ang takbo ng buhay. Ang manatiling buo kapag dumating ang tukso. Ang manatiling iginagalang kapag nawala ang palakpak. Ang magkaroon ng kapayapaan kapag dumating ang gabi. Lahat ng ito ay nagmumula sa isang desisyon na inuulit araw-araw, ang pagpiling hindi traidurin ang sariling konsensya para sa panandaliang pakinabang. Marahil ngayon ay hindi mo napapansin ang malaking pagkakaiba sa pagitan ng madaling landas at ng landas ng integridad. Ngunit sa loob ng ilang taon, ang distansya sa pagitan nila ay magiging mas malaki kaysa sa anumang halaga ng dolyar. Ang isa ay hahantong sa kapaguran, kawalang tiwala, at patuloy na takot. Ang isa naman ay hahantong sa tahimik na seguridad, matatag na tiwala, at isang kapayapaan na hindi nakadepende sa mga sitwasyon. Ang isa ay naniningil ng walang hanggang interes. Ang isa naman ay nagbabayad ng hindi nakikitang dibidendo. Ang isa ay bumibitad. Ang isa ay nagpapalaya. Ang taong pumipili ng katotohanan ay maaaring mas mabagal maglakad, ngunit sumusulong siya ng matatag ang dalawang paa sa lupa.
Ang pumipili ng panlilinlang ay maaaring tumakbo pa nga, ngunit tumatakbo siya sa mga bitak. At maaga o huli, lahat ng bitak ay bumibigay. Hindi hinihingi sa iyo ng buhay ang perpeksyon. Hinihingi lamang nito ang pagiging consistent. Dahil pinaninindigan ng pagiging consistent ang lahat ng sinusubukan gayahin ng salapi, respeto, seguridad, otoridad, tiwala, at kapayapaan. At marahil ngayon ay mas nauunawaan mo, nang mas malinaw kaysa dati, kung bakit nananatiling mahirap ang mga mandaraya, kahit na nag-umpukan ang salapi sa kanilang mga kamay. Dahil ang yaman ay hindi tungkol sa dami. Ito ay kalidad ng kamalayan. Ito ay panloob na kalayaan. Ito ay ang kapayapaan ng isip na walang kailangang itago. Kapag nawala ito sa isang tao, maaaring makamtan niya ang buong mundo, ngunit mananatili pa rin siyang pinakamiserable, samantalang sa katotohanan ay kailangan nila ng mas maraming katotohanan. Dahil may kayamanan na lumalabas lamang kapag tumigil na ang isang tao sa pagtatago sa sarili. Ang kawalang katapatan ay lumilikha ng isang uri ng hindi nakikitang bilangguan. Panlabas, kalayaan. Panloob, patuloy na pagbabantay. Ang bawat salita ay kailangang kalkulahin. Ang bawat relasyon ay kailangang salain. Ang bawat hakbang ay kailangang kontrolin. Hindi kailanman ganap na nakakapahinga ang isip, hindi kailanman ganap na bumabagal ang katawan. May laging kailangang protektahan, itago, bigyang katwiran. Ito ay isang buong buhay na nabubuhay sa depensibong estado. At walang sinuman ang tunay na yayaman sa patuloy na pamumuhay sa estado ng digmaan. Karamihan sa mga tao ay iniisip na ang pinakamalaking pagkaalipin ay ang kawalan ng salapi. Ngunit ang tunay na pagkaalipin ay ang pag-asa sa kasinungalingan upang mapanatili ang pamantayan ng pamumuhay. Kapag ang isang tao ay kailangang panatilihin ang isang pagpapanggap upang patuloy na yumaman, hindi na siya ang may-ari ng sarili niyang kasaganaan. Ang kasaganaan ang nagmamay-ari sa kanya. Dahil ang taong nagbubuo ng may integridad ay hindi lamang nakadepende sa kung ano ang mayroon siya. Nakadepende siya sa kung sino siya. At kung sino siya, walang makakakuha. Marami ang naniniwala na ang katapatan ay isang luho para sa mga nakapanalo na. Iyan ay isang mapanganib na kasinungalingan. Ang katapatan ay hindi ang premyo ng tagumpay. Ito ang pundasyon nito. Kung walang pundasyon, bawat tagumpay ay panandalian. Kung walang matibay na base, bawat imperyo ay pansamantala. Hindi ang halaga ng dolyar ang nagpapatatag sa isang tao sa mahihirap na panahon. Ito ay ang katiyakan na hindi niya tinraidor ang sariling pagkatao upang marating iyon. Ang ilang tao ay lubhang takot na mawalan kaya kumakapit sila sa anumang kalamangan, lehitimo man o hindi. Ngunit ang takot na mawalan ay mismong patunay na hindi ligtas ang nakamit. Ang nagmumula sa katotohanan ay hindi kailangang ipagtanggol ng desperado. Ang nagmumula sa kasinungalingan ay nangangailangan ng permanenteng pagbabantay. At ang pamumuhay sa ilalim ng patuloy na pagbabantay ay parang pamumuhay na may sakit sa loob. Ang mandaraya ay maaaring manalo pa nga sa mabilisang takbuhan. Ngunit ang buhay ay hindi maikling takbuhan. Ito ay isang mahabang paglalakbay. At sa paglalakbay na ito, ang tagumpay ay hindi napupunta sa pinakamabilis na mananakbo. Ito ay napupunta sa mga kayang maglakad ng pinakamatagal nang hindi nasisira sa loob. Ito ay napupunta sa mga hindi kailangang magpalit ng maskara sa bawat bagong kapaligiran. Ito ay napupunta sa mga hindi kailangang traidurin ang sariling mga prinsipyo upang patuloy na sumulong. Marahil ay buong buhay kang nagsumikap na iwasan mawalan ng mga bagay. Estado, salapi, pagkakataon, pagkilala. Ngunit may isang bagay na, kapag nawala, ginagawang maliit ang lahat ng iba pang pagkalugi, ang tiwala sa sarili. Kapag nawala ito sa isang tao, maaaring mukha siyang malakas sa mundo, ngunit sa loob ay nakakaramdam siya ng hina, kawalang tatag, at nakadepende sa panlabas na persepsyon upang patuloy na makabangon. Ang tunay na kasaganaan ay hindi ka pinipilit magpakitang gilas. Pinahihintulutan ka nitong maging ikaw. Hindi ito humihingi ng perpektong imahe. Nag-aalok ito sa iyo ng pagiging consistent. Hindi ito nangangailangan na itago ang mga depekto. Binibigyan ka nito ng tapang na iwasto ang mga ito. Ang taong may integridad ay hindi ang hindi kailanman nagkakamali. Ito ay ang hindi ginagawang paraan ng pamumuhay ang pagkakamali. At kapag nagpasya ang isang tao na iwanan ang kasinungalingan, mayroong pambihirang bagay na nagsisimulang mangyari. Nagiging mas magaan ang mga relasyon. Nagiging mas simple ang mga desisyon. Bumabagal ang puso. Sumusunod ang katawan.
Nagsasaayos ang isip. Ang buhay ay hindi na isang laro ng manipulasyon at nagiging larangan ng konstruksyon. Hindi ibig sabihin na nawawala ang mga hamon. Ngunit hindi na sila nakakatakot. Dahil ngayon ay mayroong mas malaki pang bagay na sumusuporta sa lahat, ang paggalang sa sarili. Sa huli, ang malaking tanong ay hindi kailanman kung gaano kalaki ang kinikita ng isang tao. Ang malaking tanong ay laging kung gaano karami ang kailangan nilang kasinungalingan upang kitain yon. At kung mas marami ang kailangan nilang kasinungalingan, mas mahirap na sila kahit na naniniwala ang mundo ng iba. Dahil walang sinuman ang tunay na mayaman hanggat kailangan nilang traidurin ang sarili upang patuloy na yumaman. Sa matagal na panahon, napansin ko kung paano binabago ng salapi ang mga tao sa ibabaw lamang. Binabago nito ang kanilang bahay, ang kanilang kasuotan, ang tono ng kanilang boses, ang mga lugar na madalas nilang puntahan. Ngunit bihira nitong binabago kung ano ang tunay na gumagabay sa isang tao, ang kanilang mga hindi nakikitang ugali. Ang ginagawa nila kapag walang nakatingin. Ngunit kung hindi niya matututunang kontrolin ang kanyang mga gumiit, lahat ng kanyang itinatayo ay nagiging marupok. Ang gumiit na makakuha ng kalamangan. Ang gumiit na bigyang katwiran ang sarili. Ang gumiit na protektahan ang sarili sa pamamagitan ng kasinungalingan. Ang gumiit na magmukhang mas mahusay kaysa sa kung ano siya. Ang mga gumiit na ito ay mukhang maliit, halos hindi nakakasama. Ngunit sa sama-sama, bumubuo sila sa karakter ng isang hindi kailanman lubos na masisiyahan sa kanyang nakamit. Dahil hindi kailanman payapa ang kanyang isip. Laging nagkakalkula, nanghuhula, nagdududa, at nagtatanggol sa sarili. Mayroong uri ng paghihirap na nagsusuot ng mamahaling kasuotan, nagsasalita ng matatas na mga salita, at nakaupo sa hapag ng mga makapangyarihan. Subalit, paghihirap pa rin ito. Ito ang paghihirap ng isang tao na nawalan na ng kakayahang magtiwala maging sa kanyang sarili. Pumipirma sila ng mga kontrata, ngunit nagdududa sa lahat. Nakikipagkamay, ngunit nananatiling malayo. Ngumingiti, ngunit nagpoprotekta sa sarili. Nananaig, ngunit hindi nakakapagpahinga. Ang ganitong uri ng buhay ay hindi maituturing na masagana. Ito ay sadyang masalimuot at puno ng tensyon. Ang kayamanang nakuha ng walang katotohanan ay lumilikha ng mapanganib na kaisipan, ang pakiramdam na lahat ay masusolusyunan sa pamamagitan ng mas maraming pera. At kapag nagsimulang mag-isip ng ganito ang isang tao, hindi na sila naghahanap ng pagbabago, kundi kabayaran lamang. Binabayaran nila ang pagkakasala sa pamamagitan ng pagbili. Dahil ang pagtaluktok sa sarili ay isang araw-araw, tahimik na pagsisikap nang walang palakpakan. Ngunit ito mismo ang uri ng tagumpay na nagpapanatili sa lahat ng iba pa. Ang taong natutong tumanggi sa mga madaling paraan ay natututo ring sumang-ayon sa kanyang sariling kinabukasan. Maaaring tila isang simpleng pagpipilian ito sa isang ordinaryong araw. Ngunit sa paglipas ng mga taon, ang pagpiling ito ay nagiging uri ng hindi nakikitang proteksyon. Hindi niya nawawala ang lahat ng sabay-sabay. Ngunit hindi rin niya kailangang muling bumuo mula sa simula sa kalaunan. Hindi siya biglang umakyat sa matataas na posisyon. Ngunit hindi rin siya bumabagsak ng mabilis at marahas. Ang kanyang buhay ay nagiging hindi gaanong dramatiko at mas matatag. At ang katatagan ay isang mataas na anyo ng kayamanan. Ang hindi tapat na tao ay nabubuhay sa isang buhay na puno ng pabago-bagong kalagayan. Isang araw, mayroon siyang lahat. Kinabukasan, halos wala na. Isang linggo ng matinding kagalakan ang sinusundan ng isang buwan ng tensyon. Isang siklo ng mabilis na pagkakaroon, pagkatapos ay isang siklo ng mga pagkalugi na mahirap ipaliwanag. Sa kabaligtaran, ang taong may integridad ay dahan-dahan ngunit patuloy na umuunlad. Maaaring hindi siya makagawa ng malaking impresyon sa simula, ngunit sa paglipas ng mga taon, siya ay nagpapatuloy. At ang pagpapatuloy ang lihim na hinahangad ng karamihan, kahit na malakas silang humahabol sa mga madaling paraan. Ang katotohanan ay lumilikha ng isang bagay na hindi kayang bilhin ng pera, ang pagiging mahuhulaan sa iyong damdamin at reaksyon. Alam ng mga tao kung ano ang aasahan mula sa iyo. Alam nila kung paano ka magre-react. Nauunawaan nila ang iyong mga limitasyon. Alam nila kung saan ka matatag. Ito ay lumilikha ng tiwala. At ang tiwala ay isa sa pinakabihirang halaga. Kung saan may tiwala, bumubukas ang mga pinto ng walang puwersa. Kung wala ito, lahat ay kailangang ipuwersa. Ang taong namumuhay ng may katotohanan ay lumalakad ng hindi nagmamadali dahil hindi niya kailangang takasan ang kanyang nakaraan.
hindi niya kailangang tumakas mula sa kanyang itinayo. Sumusulong siya ng may paninindigan, malaya mula sa patuloy na pakiramdam ng pagtakas. Nagkakamali siya, ngunit nagkakamali ng hindi nagtatago. Natututo ng hindi kinokompromiso ang kanyang mga prinsipyo. Nagwawasto ng walang kahihiyan. Ang ganitong paninindigan ay lumilikha ng isang bagay na makapangyarihan, tahimik na otoridad. Sa huli, hindi ang dami ng naipon ng isang tao ang nagtatakda ng kanyang kadakilaan. Ito ay kung gaano niya kayang panatilihin ang kanyang sarili nang hindi nagtataksil sa kanyang pagkatao. Dahil anumang pumipilit sa isang tao na itanggi kung sino siya sa loob ay hindi nagpapataas sa kanya. Pansamantala lamang itong naglilipat sa kanya sa isang lugar kung saan hindi siya kailanman makakahanap ng tunay na kapahingahan. At marahil ngayon, habang umaalinggaw sa iyo ang mga salitang ito, napagtatanto mo na ang pagmumuni-muni na ito ay hindi lamang tungkol sa pera, negosyo, o iisang pagpipilian kundi tungkol sa kung ano ang nagpapanatili sa iyong buong paglalakbay. Dahil sa huli, wala sinumang makakapagtayo ng matibay na kapalaran sa pamamagitan ng pagbalanse sa pundasyon ng kasinungalingan. Ang tunay na kasaganahan ay nangangailangan ng isang bagay na hindi kayang pekehin ng napakatagal, ang pagiging tugma ng kalooban at gawa. At kapag nagsimula ng maging tugma ito sa loob, lahat ng iba pa ay babagsak sa tamang lugar, sa takdang panahon. Kung umantig ito sa iyo, huwag itong itago sa sarili. May mga tao ngayon na nahaharap sa isang desisyon na maaaring magpabago sa lahat, para sa ikabubuti o ikasasama. Ibahagi ang bidyong ito sa isang espesyal na tao na sa tingin mo ay nangangailangan ng mensaheng ito ngayon. Kung minsan, isang simpleng katotohanan ang dumating sa tamang oras upang makatipid ng mga taon ng tahimik na pagdurusa. Sama-sama tayong sumulong at magkita-kita tayo sa susunod na video.